Alam mo ba na mayroong 6.5 million na kakulangan ang Pilipinas sa pabahay? Napakarami niyan. Pero paano ba mahahabol yan? Kaya ba? Ang totoo, kaya eh. Pero dapat gawin itong mga matitinding solusyon na to. Matitinding steps. Una, gumawa ng mass housing. Pero may magandang design. Hindi naman kailangan pangit. Ang affordable housing kailangan efficient, compact yung layout, merong shared amenities at smart orientation para presko kahit hindi naka-aircon. Pangalawa, build near jobs. Ikaw ba naman, bibigyan ka ng bahay, napakalayo sa trabaho mo. Ang trabaho mo sa syudad, tapos ang pabahay na ibibigay sa'yo sa bundok. Siyempre, titirhan mo ba yon? Siyempre, hindi. Kaya hindi yun sustainable. Kaya ang pabahay, dapat ang layo nito ay tamang-tama sa trabaho. Dapat may transit, malapit sa economic zones, at may basic services. Kapag malapit ang bahay, less ang gastos, less ang stress. Tingnan yung ginawa ng Singapore. Tingnan yung ginawa ng Vietnam sa solusyon na ginawa nila sa kanilang housing deficits. Pangatlo, build up. Kasi limited ang lupa sa mga cities. So, kailangan mid-rise to high-density communities dapat pataas para mas maraming pamilya ang matulungan sa parehong lote. Pang-apat, building permit. Dapat naman mabilisan. Yung digitalized, mas konti na ang kaharap na tao. Kung ang isang ordinaryong tao gustong magkabahay, ay dapat pabilisin ang proseso. Mabilis na permits, mas mabilis ang construction. Kapag mabagal ang proseso, ubos na yung pera ng tao sa kakalakad ng permit. Panglima, green and disaster resilient design. Kailangan matibay sa bagyo, baha at lindol. At dapat may open spaces naman, hindi puro semento. At kung gusto nating makahabol sa housing shortage, hindi lang dami ng units ang issue. Dapat quality, location, at speed. Design policy at execution sabay-sabayan. Gusto mo ba ng ganitong quick breakdowns? Follow for more architecture insights. I'm Architect Ed. Bye!